Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Sensya na mga ka-bookkeeper, medyo 2 linggo akong hindi naka-upload kasi nga nasira yung aking laptop. So ngayon, kaparehas din ng nakaraang video ko, iba yung presentation. Sidetrack ulit tayo. Ang sidetrack natin ngayon, ang pamagat ay The Wise Men. Saan ba natin makikita ang kwento na to? Makikita natin ito sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Based sa Matthew chapter 2, verse 1 to 12, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. Sa chapter 6, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will govern my people Israel. Verse 7, Then Herod summoned the wise men secretly, and ascertained from them what time the stars appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word. Then I too may come and worship him. When they had heard the king, they went their way, and lo, the star which they had seen in the east went before them, till it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold, and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. From the story of the Bible, makikita natin na meron tayong lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, and lesson 5. Sa lesson 1, ang tanong doon, where the wise men came from. Sa lesson 2, who guided the wise men. Sa lesson 3, how long the wise men traveled. Number 4, lesson 4, was King Herod a worshipper of the child? Lesson 5, what was the gift of the wise men? So, tingnan natin, isa-isayin natin ang topic natin sa mga lesson na to. Kung ano ba talaga ang makikita nating kalinawan sa ating mga matututunan at makikita natin sa internet. Ang first lesson natin, ang katanungan na where the wise men came from. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Sabi dun sa Matthew chapter 2 verse 1, the wise men from the east came to Jerusalem. So hindi sinabi doon na northeast, southeast, kung hindi sa east, or hindi rin sinabi doon east of Jerusalem, kung hindi wise men from the east came to Jerusalem. So meaning, sa mismong lugar kung saan ang east na masasabi natin. So the wise men came from the east. Ang second lesson natin ay ang who guided the wise men. According to Matthew chapter 2, verse 2 and 9, where is he who was been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When they had heard the king, they went their way, and lo, the star which they had seen in the east went before them, till it came to rest over the place where the child was. So kung makikita mo na ang nag-guide sa kanila ay yung star,
between na doon pa lang sa east kung saan sila galing nagpakita na tong star hanggang ito ay tumigil o till it came to rest over the place where the child was. So gumagalaw pala tong star nila na nag-guide sa kanila na kung saan sila galing from east papunta sila sa middle east, gumagalaw pala tong star na to. So the star who guided the wise men. Yun ang lesson natin, number 2. Ang karugtong natin sa second lesson who guided the wise men. Gumagalaw nga, sabi ko kanina, yung mga stars. Alamin natin bakit gumagalaw yon. Sa Revelation chapter 1 verse 20, the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this: the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So meaning, yung mga stars pala na yun mga angels na nag-guide sa kanila. Kaya from the east to the middle east sa Israel, gumagalaw pala yung mga stars na yun, yung mga angel. Kaya yung mga yung mga stars na nakikita natin ay yung mga angels din na nag-guide sa mga tao. Kaya alam natin na ang stars at angel ay synonymous sa bawat isa. Ang third lesson natin, how long the wise men traveled, according sa Matthew chapter 2 verse 7, then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared. Di ba nga lumabas nga yung star dun sa east na kung saan galing din yung mga wise men. Sa Matthew chapter 2 verse 16, then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Ibig sabihin pala, nung lumabas yung star doon, it takes 2 years na nag-travel from east to Jerusalem o Bethlehem yung mga wise men. So napakalayo pala ng pinanggalingan nila, kasi inabot ng 2 years na si Jesus Christ nung makarating sila doon sa Bethlehem. Kaya hindi yung panahon na kung saan pinanganak ay doon din sila nakarating, kasi nga pinapatay ni King Herod from 2 years old and under. Diba? Kasi nga na-ascertain niya na sa mga wise men kung anong taon o anong panahon na lumabas yung star na nag-guide nila, kung kailan sila nagsimulang nakakita dun sa star na yon, lumalabas sa estimate ni King Herod na 2 years old, kaya pinapatay niya yung 2 years old na bata, kasi nga 2 years pala nilang nakasama o na-estimate ni King Herod na 2 years na palang naglalakbay, nakasama yung star ng mga wise men. So, pinapatay ni King Herod ay yung mga 2 years old pababa. Pero, eventually, sa kwento, di ba, kung mababasa natin yung Bible, nakatakas. Kasi nga sa panaginip ni Joseph, yung angel na nagsabi sa kanya, nag-message sa kanya na ilayo niya yung pamilya niya papunta dun sa Egypt, kung babasahin natin. So, yung ating lesson, no? How long the wise men traveled. It takes 2 years from them na galing sila ng east at nakarating sila sa Jerusalem o Bethlehem. Kung titignan natin, ay napakalayo talaga ng pinanggalingan ng mga wise men. Ito yung mapa noon, o mapa natin, world map natin. Kung makikita nyo na banda rito yung Israel, tabi siya ng Jordan.
At yung sinasabing is, ang pinakamalayo na pinanggalingan nila ay ang east daw, sabi dun sa ating binasang passage. At ang pinakahuling bansa na nasa east, ang Philippines. Hindi natin masasabi ang Japan, pinakahuling bansa sa east, matatawag kasi ang Japan nasa northeast. Hindi naman natin sasabihin na ang Papua New Guinea, masasabi natin nandoon sila sa southeast. So, ang sentro ng east na masasabi natin na pinakamalayong bansa, ang pinakahuling bansa sa mapa ng world map ay ang Philippines. So, more or less, Philippines o Taiwan lang siguro ang masasabi natin. Pero ang Taiwan, dating part siya ng China. Kaya siguro sa mapang ito, makikita nyo ngayon kung gaano kalayo, kung saan galing yung wise men o tatlong hari sa atin na nag-travel sila ng 2 taon ng ganun katagal. Malapit na tayong matapos, no? Nasa 4th lesson na tayo. Sabi doon, ang question, was King Herod a worshipper of the child? Sa Matthew chapter 2 verse 8, and he sent them to Bethlehem saying, go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. Who was the true worshipper? No? Sa Matthew chapter 2 verse 2, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So, ang tunay na worshipper, kung makikita mo, yung mga king o yung wise men na pumunta sila, guided sila ng star para sambahin yung pinanganak na hari ng Hudyo. At si King Herod, hindi natin masasabi na ano nga siya, worshiper. Kasi nga siya mismo nag-order na papatayin yung 2 taon pababa ng mga bata. Kung titignan mo, yung ganun kalayo, na hindi lang pala mga Israel ang sumasamba dun sa pinanganak na Diyos-Diyosan. Pinanganak na si Jesus. Ganun din pala na may mga tao rin o may mga bansa rin yung panahon na yun na naniniwala at sumasamba at naghihintay din sa pinapanganak o ipapanganak na hari ng Hudyo. Kasi bumabasa sila ng mga pangyayari na tunay na nangyayari siguro na nakikibalita sila sa bayan ng Israel na nakakarating sa kanila. Kaya itong mga to, kahit malayo, sumasamba at naniniwala sa kay Jesus na siya yung hari ng Hudyo na ipinanganak sa mundong ito. Ang huli nating lesson o ang 5th lesson ay ang katanungan, what was the gift of the wise men? Sa Matthew chapter 2 verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So kung titignan mo, nung dumating yung the wise men, child na ang tawag ng Bible dun sa kay Jesus Christ. So tama yung estimate ni King Herod na 2 years old na. Pababa yung pinatay niya. So meaning 2 years old na talaga si Jesus Christ yung panahon na dumating yung wise men doon sa mismong Bethlehem. At nangyari nga, sila nga yung true worshipper kasi nga pagkakita dun sa bata at saka kay Mary, sinamba nila him, meaning, and worship him, meaning, ang sinamba nila ay si Jesus Christ, yung bata. And then pagkatapos nilang sumamba, inopen nila o binuksan nila yung treasures. And treasures, kung sabihin, kayamanan nila. So, malamang itong kayamanan na to, pinakaingatan nila
At masasabi natin na marami sila kasi meron silang mga kayamanan na dala. Kung iisipin mo, liba yung Good Samaritan na kung saan yung isang Israelita na naransak o may napirata. So, kung meron silang dalang treasures, so more or less, yung grupo ng mga wise men, hindi lang sila 3 o 5, kundi may makasama silang mga sundalo din na magpo-protect do sa treasure nilang dala, na which is gold, frankincense, and myrrh. Kung titignan natin, ang gold noon malaking bagay na rin o importante na rin. So, yun ang ating fifth lesson. Ang alamin natin sa susunod kung ano yung frankincense o myrrh. Sabi nga doon, ang regalo ng wise men from their treasure, gold, frankincense, and myrrh. Ang frankincense daw is an aromatic resin used in incense and perfume. So, masasabi natin na mamahalin nito yung frankincense na to kasi ginagamit to sa mga ritual at ginagamit ito na kasangkapan o element din para sa isang pabango. Remember, naalala natin na yung pabango na binasag sa paanan at hinugas sa paanan ni Jesucristo, mahal yun. Kaya nga sabi ni Judas Iscariot, bakit hindi na lang ibinenta at sinayang niya yung pabango na yun at sinaway siya ni Jesus Christ na hayaan mong gawin yung gusto niyang gawin. Diba? So, ang myrrh daw, bitter tasting, agreeable, aromatic, yellow to reddish brown. Gum siya na masasabi natin, sabi nga nila, ito ginagamit sa pang-imbalsamo. So, very significant yung gold, frankincense, saka myrrh na binigay ng mga wise men. Sasabihin natin na hindi ordinaryong kukunti lang siya o maliit na quantity. Kasi marami sila, treasures yung masasabi natin. Kung gold ang ating pag-uusapan, hindi pala mahirap si Kristo, kundi mayaman. Gawa nung binigay ng wise men, talagang treasures of gold kung titingnan mo. Kung ikaw isang hari o isang wise man na mayroong kingdom, hindi ka magbibigay sa sinasamba mong hari ng Hudyo ng 1 kilong lang, ginto. Kung hindi, malamang o sa katotohanan, maraming kilo o maraming bulto o maraming bara ng ginto ang niregalo nila kay Jesus Christ sa panahon na yun. Ang conclusion natin, ang tanong kasi, kung saan ba galing talaga yung mga wise men. Alam natin na malayo na travel nila, for 2 years sila nag-travel. Meron bang specific lugar o country kung saan sila galing? Makikita natin sa Psalm chapter 72, 10 and 15, the kings of Tarshish and of the isles will bring presents, the king of Sheba, and Sheba will offer gifts. And the gold of Sheba will be given to him, prayer also will be made for him, continually and daily he shall be praised. Sa buhay ni Kristo, wala tayong mababasa na merong nagbigay sa kanya ng ginto, kung hindi dun lang sa panahon na bumisita yung mga wise men o masasabi nating hari, kasi nga the kings of Tarshish. So hari siya ng mga hari siya ng Tarshish at ng mga isle, at hari siya ng Sheba, kung saan masasabi natin doon sila galing. Tsaka yung gold of Sheba binigay sa kanya, yun lang yung panahon na nagbigay ng ginto yung wise men. Kaya ito yung eksaktong prophecy ng mga prophecy ng mga propeta sa wise men o sa masasabi natin na 3 hari. So galing sila specifically
Hari sila ng Tarshish, hari din sila ng Isle, at hari din sila ng Sheba and Seba kingdom. So kaharian siya sa east na kung saan sila galing. So yun ang conclusion na ang mga hari pala o wise men ay mga hari pala na galing sa Tarshish and Isle of the Isles and hari ng Sheba. Sa katapusan, makikita mo tong picture na to na nagsasabi kung saan o anong bansa yung Tarshish, yung Sheba, at panoorin natin ito at mamumulat tayo sa katotohanan na tatlong hari galing sa Tarshish, galing sa Ophir at saka sa Sheba. At tinutukoy nito kung ano yung modern na Tarshish at saka modern na bansa yung Sheba. Sa bidyong ito, malalaman natin ang katotohanan. Sabi nga nila, at ang katotohanan magpapalaya sa atin kung malalaman natin yung katotohanan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you.